At sa punto pong ito, makakausap natin live dito sa ating studio si MILF Chief Negotiator Mohaguer Iqbal. Magandang gabi po, Chief. Magandang gabi rin po sa inyo. Chief na lang po muna itatawag. Sige po, pwede rin. Okay lang po ba? Yung pong kapayapaan sa Mindanao na napakatagal pong pangarap at mithiin lang ng napakarami. Ito po'y, tama ho ba? Realidad na ho ito ngayon at hindi na lang po mithiin. The call of the time is really to have peace in Mindanao, real peace. And I think everybody wants peace. The MILF government, civil society, in the population at large, everybody wants peace. At yan po ay kinakailangan po na magkaroon na po tayo ng kapayapaan. Tunay na kapayapaan po sa Mindanao dahil napakatagal na po yung giyera sa Mindanao at walang ibinigay sa atin mabuti. Maging yung mga Moro sa Mindanao, pati yung mga ibang population ng Pilipinas, wala pong nakuha doon sa giyera sa Mindanao. Napakaganda hong mapakinggan mula po sa isang taga-MILF yung mga binabanggit nyo. Naalala ko yung sinabi nyo nung na-interview po kayo ni Joseph Morong sa Malaysia, war is the mother of poverty. Tama po yun. Oho. Ibig sabihin po, medyo kayo rin pong mga MILF fighters, medyo pagod na rin po kayo sa gera. Tama po ba, Chief? Hindi ho naman sa pagod kami dahil po ang ipinaglalaban po namin ay isa pong aspiration ng Bangsamoro people. Oho. At wala pong kapagawaran yan. Pero pag nakukuha rin naman po yung kapayapaan sa pamamagitan ng mabuting paraan, yun po ang dapat na pagtuunan ng pansin. Oho. Dito po sa pagpirma ng final annex, wala na ho tayo nakikita pang sticky issues o mga major hurdles. Talagang tuloy-tuloy na po ito, Chief? Wala na pong nakikitang malalaking bagay maliban lang po sa ilang procedure matters na mapapaloob po doon sa comprehensive agreement on Bangsamoro. At ako po ay naniniwala po ako na madali pong lutasin ng bawat panig ang gobyerno at saka Moro Islamic Liberation Front ng mga negotiators po. Pwede pong malaman kung ano itong mga procedural matters na baka kailangan nyo pa hong pag-usapan ng mabuti? Hindi ho malaking mga bagay, pero procedural, minsan po yung mga maliliit na bagay, pag hindi na pag-usapan po, ay magiging balakid po yan sa tuloy-tuloy na po ng implementation ng agreement po ng MILF gobyerno ng Pilipinas. Oho. Tama po ba to assume, Chief, kasi in any negotiation, ano po, importante ho yung confidence, trust building. At this stage po na pirmado na ho yung final annex, wala na ho kayong ganyang issue. You completely trust each other at may confidence na po kayo. Tapos na ho kayo dun sa tinatawag po nilang confidence building. We are on the way to finally settle the problem and bawat araw po, bawat minuto po, bawat segundo ay lumalaki po ang tiwala ng bawat isa sa amin, ang negosyador ng gobyerno ng Pilipinas sa MILF po. Dahil po doon sa tiwala namin, trust and confidence, lumaki po ang tsansa na maabot po namin yung pagpirma po ng the last of the 4 annexes ng framework agreement ni Bangsamoro po. Oho. Chief, nabalita nyo ho ba yung 2 days pa lang ho after nung signing, nagkaroon daw po ng insidente sa Cotabato po, no? Yung breakaway group nyo ho ito yata, yung BIFF. Nagkaroon daw po, nagparamdam daw po sila sa may bandang Cotabato ho, kung hindi po ako nagkakamali. Nagkaroon ng gulo sa pagitan ng militar at ng mga hinihinalang membro ng BIFF. Mukhang pagpaparamdam ho ba ito na matatawag dahil dun ho sa pagpirma po ninyo? Expected po yan dahil po wala pong ceasefire agreement ang BIFF at ang Armed Forces of the Philippines. At tuwing po nag-uusap kami sa Kuala Lumpur, nagpaparamdam po sila. At pero palagay ko, pag nakita po natin yung tunay na solusyon sa problema sa Mindanao, gaya ng isinasa dyan sa framework agreement ni Bangsamoro at saka yung 4 na annexes, palagay ko yung mga problema na yan ay mariresolve na rin po yan. Pero we cannot expect that to happen immediately. It will take some time before we see the result. Ang head po nitong BIFF, kung hindi po ako nagkakamali, si Umbra Cato. Nakakausap niyo ho ba siya, Chief? Magmula po nung humiwalay sila, wala na pong face-to-face na pag-uusap namin. Pero sinasabi rin namin sa kanila na kung babalik sila sa MILF, bukas na rin naman po ang pintuan po ng MILF. But you're confident na mapapabalik nyo po sila sa inyo pong hanay?
Well, siguro, yun ang tinatrabaho po namin at tinaasahan po namin na mangyayari yon. Pero alam po ninyo, medyo may kahirapan po dahil naubos na po namin yung pamamaraan na para maintindihan ang pamamaraan po ng MILF. Pero nagdesisyon po sila na ituloy po nila yung hinahangad nila magkaroon ng sariling organisasyon. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na makasakali kung makita nila ang resulta, magandang resulta po ng magkaroon kami ng pirma ng agreement ng gobyerno ng Pilipinas, babalik po. At least yung mga kasama nila at yung mga masa po nila, baka babalik sa amin. Wow. Salamat po. Thank you po for your honesty kasi kailangan ho rin siguro at this stage i-manage yung expectation. Ano ho? Although everyone is hoping na they will go back to the MILF and resolve yung issues nila peacefully, it's also good that you mentioned na hindi ho ito magiging madali. Tama po. Dahil po, yan ang paniniwala po nila. Alam mo, pag ang isang bagay ay pinaniniwalaan ng isang tao, yun po ang pinakamahirap. Pero kami po, binubuksan po namin yung dialogue para makita nila ang aming pananaw, makita namin ang pananaw nila at tinaasahan namin kung makita yung mas mabuti, baka sakali maliliwanagan at sasali po sila sa amin. Oho. Yung po kayang MNLF, Chief, merong Miswari faction, yung SEMA, yung Muslimin SEMA faction, sabi ho nila, ano rin daw, gusto rin nilang mag-register ng reaction dito po sa pagpirma po between the MILF and the government. Yun din po ang narinig namin at nabasa po namin sa pahayagan, pero kami naman po nag-reach out po kami sa kanila para explain namin sa kanila kung ano bang ibig sabihin ng pinirmahan namin at meron kaming pag-asa. Meron kaming inaasahan na kung sakali makita talaga kung ano ang tunay na nilalaman noon, baka sakali po ay malilinawagan sa kanila at maintindihan nila at baka sakali mabuksan po ang pag-iisip nila na ito na dumating ng panahon na dapat po magtutulong-tulungan po kung kinakailangan po na dapat magkaroon po ng kapayapaan sa Mindanao. Oho. Yung pong SEMA faction, baka makausap nyo ho, tama ho ba to assume that? Kasi magkakasama naman ho kayo lahat dati, MNLF lang ho nung araw. Pero yung pong Miswari faction kaya na last November or earlier October to November, nagparamdam din po sa Zamboanga. Actually po, yung communication po namin sa grupo nila Muslimin SEMA, open po yan kahit anong oras, kahit anong minuto, pwede namin ma-reach out sa kanila. Yun naman sa MNLF, marami din sa grupo ng MNLF na nagkipag-usap sa amin, pero ang problema lang yun si Brother Normie Suarez hanggang ngayon, hindi pa rin gusto makipag-usap sa amin. Kami naman, hindi kami tumitigil dahil naniniwala kami sa bandang huli, baka sakali magkaroon po ng unawaan ang MILF at sa Moro National Liberation Front na pinamumunuan po ni Normie Suarez. Oho. Chief, ang dami na hong eksperimento na ginawa ang gobyerno para ho magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Nagkaroon ng mga plebisito, nagkaroon ng ARMM, nakailang term na po yan. Pero in the end, hindi ho gaano yatang nagbago ang buhay ng nakararami sa Mindanao. Yung mga mahirap dati, lalo lang humirap o pareho rin pong mahirap. Ano ang assurance na with this new agreement now with the government, masosolve talaga yung mga problema at uusad po talaga, hindi lang yung kapayapaan, kundi yung economic improvement sa buhay po ng mga kababayan natin? Iba po ang pinirmahan ng Moro Islamic Liberation Front at gobyerno ng Pilipinas. Kung titingnan po namin, mas malakas talaga yung pinirmahan namin. Ang hihigit lang dyan sa pinirmahan namin kung independensya na ang nakuha namin. Dahil alam po, ang pinakasentro ng problema sa Mindanao kung saan nagkakaroon ng pag-aalsa yung mga Moro sa Mindanao, dahil po dalawang bagay. At yan po ang sentro nitong pinirmahan namin, yung power po. Wala po kaming party sa decision making. Pangalawa po yung resources. Yung resources halos ang decision dyan ay nasa central government dito sa Manila. Pero pag titingnan mo yung pinirmahan po namin, may hatian po ng power. Yung sinatawag natin na reserve power ng central government at yung concurrent powers ng central government at saka Bangsamoro government. At meron po exclusive powers ng Bangsamoro na 58 in all po. Kaya po, pag nabigyan po kami ng powers at yung resources na po, may hatian, so palagi ko, malulutas na po. Ang kinakailangan lang yan,
kailangan po na may matutuwid na mga leaders na leaders ng mga Bangsamoro para po yung mga bagay na yan may tupad na po. Yung po, ano po ang may sasagot nyo naman, Chief, dun sa mga hanggang ngayon, duda na magkakaroon ng kapayapaan? Baka may mga natatakot dyan, ako, magkakaroon ng kapangyarihan nito. On the one hand, sinasabi nyo, kailangan nyo ng kapangyarihan to administer over your, yung magiging Bangsamoro state po, no ho? On the other hand, meron pa rin hindi maalis magduda ng ibang tao na magkakaroon ng kapangyarihan yung MILF, yung mga dating kalaban niya ng gobyerno. Ano hong gusto nyong sabihin sa kanila, Chief? Ganyan naman talagang tao, may tatlong klase po. Mayroon naniniwala, mayroon neutral ang paniniwala, mayroon hindi naman talaga naniniwala. Opo. Pero that cannot be settled right now. It takes time. Kung nandiyan na ang Bangsamoro government, nakikita na nila, nagumaganda ang buhay, ultimately they will toe the line that the solution to the problem in Mindanao is at hand. Maraming salamat po, Chief Negotiator Mohager Iqbal. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat din po at magandang gabi po rin. Opo.